Ang sarap uminom! Ang sarap uminom habang kumakanta! Hoy! Elena! Elena, ano ba nasa ka na ba? Ilabas mo na nga yung pulutan! Abay, naubusan na ako ng pulutan dito! Eto na nga, Ben. Sandali lang. Sandali, eto na. Ay, Diyos ko! Nahulog ang plato! Anak nang... Ano ba naman yan, Elena? Ilang beses na ba nakakabasag ng plato ngayong linggo, ha? Pasensya ka na, Ben. Dumulas sa kamay ko yung plato, eh. Kahit simpleng plato, hindi mawa ka na maayos. Ano ka ba naman? Wala ka na ginawang tama. Hindi ko naman sinasadya, Ben. Umalis ka na nga dyan. Kakanta na lang ulit ako. Habilin-bilin na lola, wag uminom ng serbesa. Mang Ben! Mang Ben, lumabas ka rito! May sasabihin ako sa'yo, importante! Teka, may tumatawag sa akin. Kinakalampag ang gate natin, oh. Titignan ko na nga muna kung sino nasa labas. Halos gibain na ang gate, eh. Sino ba ito? Aba, si Lorna yun, ah. Lalapitan ko nga. Lorna, ano ba yun? Napadaan ka? Pasensya na po, Mang Ben. Pwede po bang pakihinaan po ng konti ang videoke nyo? Kanina pa po kasi umiiyak ang anak ko, eh. Hindi po makatulog. Baka po naiingayan. Naku, pasensya na, Lorna. Napasarap ang inom ko sa pagkanta ng videoke. Alam mo naman, paminsan-minsan ko lang naman maranasan ang ganito. Naiintindihan ko naman po kayo, Mang Ben. Kaya lang ho, malalim na rin po ang gabi. Isang oras na lang, Lorna. Isang oras na lang. Matatapos na rin kami. Pasensya ka na talaga. Sige po, Mang Ben. Pero sana nga po, isang oras na lang. Oo, salamat, Lorna. Pasensya ka na talaga. Minsan lang naman ako mag-enjoy dito sa bahay. At hindi naman ako katulad nung iba na nanggugulo pa pag nalalasing na. Hindi lang naman po kasi kami ang apektado, Mang Ben. Kanina pa po may mga ilang kapitbahay na nakasilip po sa bintana nila. Nahihiya lang po siguro magsabi sa inyo na naiingayan sa inyo. Kaya ako na po lumapit. Ayaw rin naman po namin magkaroon ng alitan dahil magkakapit-bahay lang po tayo rito. Ganun ba? Bakit hindi na lang sila mismo nagsabi? Hindi naman ako nangangagat, eh. Kung may reklamo sila, pwede naman nila ako kausapin na maayos. Mas gusto ko pa nga yun, eh. Kaysa pinag-uusapan ako ng patalikod. Hindi naman po sa ganun, Mang Ben. Alam niyo naman po ang iba rito. Ayaw ng konfrontasyon. Baka lumaki lang po ang usapan. Kaya naisip kong ako na po ang kumausap sa inyo. Kung ganun, sige. Pasensya na. Hindi ko rin kasi namalaya ng oras, eh. Akala ko 7:00 pa lang ng gabi. Kapag medyo nakakainom na talaga ako, parang ang bilis lumipas ng oras. Gusto kong intindihin ka, Mang Ben. Pero may pasok pa bukas ang karamihan dito. Kaya sana, makapagpahinga na rin kami mga kapitbahay mo ng payapa ngayong gabi. Sige, Lorna. Isang oras na lang talaga, pangako. Pagbigyan mo na ako. Hindi naman ako magulo kapag lasing, eh. Libangan ko lang talaga ang pagbibidyoke. Basta, Mang Ben, hinaan niyo naman po ng konti yung videoke niyo. Malaking bagay na po yun. Sigurado ako matutuwa rin ng ibang kapitbahay kapag humina ng ingay. Hindi na rin nila kailangan umabot pa sa pagrereklamo sa barangay. Huwag naman sanang umabot pa sa barangay. Napakaliit na bagay lang naman ito. Kung magbabarangay pa, ayoko magkaroon ng problema dahil lang sa isang gabing kasiyahan. Huwag ka mag-alala. Babawi na lang ako sa susunod. Mas maaga na lang akong iinom at magbibidyo okay kung sakali. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ben. 51 taong gulang. Tubong Aliaga, Nueva Ecija. Sumulat po ako hindi para magyabang, kundi para may makuwang aral sa kwento ko ang mga manonood at tagapakinig. Halos 20 taon po akong nagtrabaho sa abroad para maitaguyod ko ang aking pamilya. Kaya nang makauwi ako sa Pilipinas, may mga gabing umiinom ako at nagvi-video okay sa bahay para maglibang. Mahilig po talaga akong mag-video okay, kahit sintonado minsan. Masaya lang talaga ako kapag kumakanta.
Ngunit sa kabila ng saya na yon, may isang bagay na hindi ko maiwasang mapansin. May isa kaming kapitbahay na simula pa lamang ay halata nang hindi ako gusto. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman kaming naging alitan at halos hindi nga kami magkakilala dahil matagal akong nasa abroad. Pero sa tuwing magkakasalubong kami, malamig ang tingin niya sa akin. Para bang may galit siyang hindi ko maintindihan at hindi ko alam kung saan nanggagaling. Upang mas maunawaan niyo po ng gusto, itutuloy ko na po ang aking kwento. Panyero Stories. Ben, ba kailangan mong tapusin na yan? Naiingayan na mga kapitbahay. Hayan nga. At pinuntahan ka pa rito ni Lorna. Tignan mo. Ayun, kakaalis lang niya. At pailing-iling pa siya habang naglalakad palayo. Hindi ko nalang papansinin ang inis niya. Mas importanteng magpakasaya ako ngayong gabi. Maghintay siya ng 1 oras pa. Sabi ko sa kanya, 1 oras pa. Si Lorna ang umuupa sa bahay ng pinsan kong si Lupe. Isinama na kasi si Lupe ng anak niya sa Korea. Kaya naman pinapaupahan na lang nito ang bahay. Alam ko, single mother si Lorna at ang anak niya ay pinaalagaan niya sa isang freelance yaya kapag nasa trabaho siya. Walang katuwang sa buhay si Lorna, kaya siguro hindi niya ma-appreciate kapag may nagpapakasaya sa paligid niya. Kinabukasan, bandang 6:00 ng umaga, nakita ko ulit si Lorna sa labas ng bahay dahil pareho kaming bumili ng pandesal. O Lorna, bibili ka rin pala ng pandesal. Opo. Bibili nga. Pasensya ka na ulit kagabi ha. Minsan lang naman ako mag-enjoy sa buhay eh. Naiintindihan ko naman, Mang Ben. Salamat din sa pagpapahina po sa videoke nyo. Oo nga. Napasarap lang talaga ang inom at pagkanta ko sa videoke. Ayos lang po, basta sana hindi na lang masyadong gabi sa susunod. O sige Lorna, tatandaan ko sinabi mong yan. Salamat Mang Ben. Naghiwalay kami ng landas ni Lorna at nakita ko pang bahagya siyang nakangiti. Tila ba sa isip niya'y kumbinsido siyang mabait din naman pala ako. Pumasok na ako sa loob ng tarangkahan namin at tinawag ko na ang asawa kong si Elena. Sa terrace na lang siguro kami magkakape. Elena, nandito na ako. Sandali lang Ben, nagtitimpla pa ako ng kape natin. Nakita kong lumabas si Elena mula sa kusina. May hawak siyang tray na may 2 tasa ng mainit na kape. Habang naglalakad, sumabit ang tsinelas ni Elena sa kung saan at nawalan siya ng panimbang. Nabitiwan niya ang tray at tumapon ang mainit na kape sa damit at braso ko. Ay, aray ko! Aray ang init! Ay! Sorry, Ben. Natalisod ako. Diyos ko naman, Elena. Hindi ka nag-iingat. Lalapnusin mo ba ang balat ko? Ben, pasensya ka na. Natalisod lang talaga ako. Sa susunod, mag-iingat ka. Ang lampa-lampa mo talaga kahit kailan. Hindi ko naman sinasadya yun, Ben. Hindi sinasadya. May palagi na lang ganyan ang sinasabi mo eh. O siya, lilinisin ko na lang kagad tong kalat. Huwag na. Tumabi ka nga dyan. Napaka-clumsy mo talaga. Bakit ba lagi kang ganyan? Ben, sinabi ko na nga pasensya na hindi ko sinasadya. Alam mo, tatanga-tanga ka talaga minsan eh. Simpleng pagdadala ng 2 tasa ng kape, hindi mo pa magawa ng maayos. Hindi ko naman gusto mangyari yung Ben. Bakit ba kasi lagi kang lutang ha? Buti sana kung tubig lang ang natapon. Mainit ang kape. Paano kung napaso ko na malala? Kaya nga humihingi na ako ng pasensya sa'yo. Napayuko ang asawa kong si Elena. Halatang nangingilid ang luwa habang pinupulot ang mga basag na tasa. Habang nagngingit-ngit ako sa galit, ay nakita ko pa sa gilid ng mga mata ko si Lorna na nasa kabilang bakod. Si Lorna, seryoso siyang nakatingin sa akin ha. Bakit gano'n siya makatingin?
Ay nako, bahala na nga siya. Hindi ko na lang iintindi ng sumpong niya. Simula ng umagang yon, napansin kong hindi na tulad ng dati si Lorna. Kapag nagkakasalubong kami, hindi na siya ngumingiti. Hindi na rin siya bumabati sa akin. Kapag napapadaan ako sa tapat ng bahay nila, pakiramdam ko ay may kakaiba na sa mga tingin niya sa akin. Pero inisip ko, baka dala lang yon ng kondisyon niya sa buhay. Baka may iba pa siyang problema. Lumipas ang halos 1 linggo. Naisipan kong uminom uli sa bahay. Ganun yata siguro kapag malamig ang panahon. Nakakatulong na magpainit ng katawan ang alak. Siyempre, pag may inuman, hindi mawawala ang paborito kong videoke. Elena, ilabas mo na nga ang videoke. Iinom at kakanta ako ngayon. Maganda ka rin ng pulutan. Ben, papaalalahanan lang kita ha. Huwag ka masyado magpagabi sa pag-iinom mo, lalo na sa pagbibidyoke. Baka may mga kapitbahay na naman tayong maingayan sa'yo. Huwag mo nga akong pakialaman. Basta ilabas mo ang videoke at maghanda ka ng pulutan ko. Lumipas ang ilang oras. Lumalim ang gabi. Mas lumakas ang kantahan at tawanan. Di mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo. Ben, ano ka ba? Hinaan mo nga yung videoke. Malalim na ang gabi. Baka magalit na naman ang mga kapitbahay natin yan. Kumanta ka na rin kaya dito kung gusto mo, Elena. Kaso baka sintonado ka eh. At least ako, medyo maayos-ayos ang boses. Teka, para may tao sa gate ha. Elena, titignan ko lang kung sinong tao sa gate ha. Maglabas ka ng pulutan dito at nauubusan na ako ng pulutan. Pinuntahan ko ang gate para tignan kung sino ang kumakalabog na yon. Pagbukas ko ng gate, si Lorna ang bumungad sa akin. Halata sa mukha niya ang galit. Mang Ben, hindi ka pa ba talaga titigil? Akala mo siguro ikaw lang tao dito sa mundo, no? Lorna, sandali. Pasensya na. Kunting oras na lang. Nag-e-enjoy lang naman ako eh. Yan din ang sinabi mo sa akin noong nakaraan. At tinupad ko naman, di ba? Pero eto na naman tayo. 12:00 na ng hating gabi, oh. Akala mo ba maaga pa? Hindi porke wala naglalakas ng loob na magreklamo, ay hindi ka natitigil. Minsan lang naman to eh. Medyo malamig kasi ang panahon. Kailangan magpainit ng katawan. Minsan, ha? Minsan? Halos linggo-linggo kaya ang ganyan eh. Walang palyampang iistorbo mo sa aming mga kapitbahay mo. Mang Ben, may sakit ang anak ko. Alam mo ba yon? Abay, problema mo na yun. Bahay ko to eh. Hindi ba ako pwede magsaya sa pamamahay ko? Teka nga, pinahihiya mo na ako ah. Una pa lang mataas na ang boses mo. Ano ba gusto mo mangyari? Pwede kang magsaya, Mang Ben. Pero hindi yung dinig sa buong barangay ang videoke mo. Akala mo naman ang ganda-ganda ng boses mo. Kung may reklamo ka, sa barangay mo ako isumbong at pwede ba ha? Kung marami kang problema sa buhay mo, wag mo akong idamay. Wag mo akong pagbuntunan ng galit mo. Wag mo akong hamunin, Mang Ben. Hindi kita hinahamon, Lorna. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Habang nag-uusap kami, biglang may nabasag sa loob ng bahay. Anak ng puta! Elena! Ano na naman ba yan? Pasensya ka na, Ben. Maghuhugas ka ng alan ng pinggan, may nababasag ka pa. Uubusin mo ba mga plato natin dyan sa bahay? Ben, pasensya ka na talaga. Madulas lang talaga ang kamay ko dahil sa basa pa. Hindi ko naman sinasadyang makabasag ng kahit ano. Nililisi ko na lang kagad ang mga bubog para wala na maapakan. Laging ganyan ang dahilan mo, Elena. Kapag may nasisira, ang lagi mo sinasabi, hindi mo sinasadya. Pero kahit hindi sinasadya, pera pa rin ang ginagamit natin sa pagbili ng mga yan. Hindi naman basta-bastang napupulot ang ipinambibili dyan, pambihira ka. Mang Ben, baka naman pwede mong hinaan ang boses mo. Dinig na dinig ka hanggang sa labas. Mukhang nagulat din si Aling Elena sa pagsigaw mo. Huwag ka na makialam dito. Usapang mag-asawa namin to.
Hindi mo alam kung gaano ako kapagod magtrabaho para lang may pambili ng pagkain at mga gamit sa bahay. Siyempre nakakainis din kapag paulit-ulit na lang ang nangyayari. Naiintindihan ko ang pagod niyo, Mang Ben. Pero baka lalo lang matakot si Aling Elena kapag pinapagalitan mo siya ng ganyan. Binubulyawan mo siya palagi. Tsaka lahat naman tayo nagkakamali. Lalo na kung pagod na rin sa maghapong gawain. Hindi ako sanay sa pagiging pabaya, ha? Yan ang tandaan mo. Gusto ko kapag may ginagawa, maingat at maayos. Kung simpleng paghuhugas ng pinggan ay nagiging problema pa, paano pa ang ibang mas mabibigat na responsibilidad sa bahay? Sige nga! Hindi ko na malayang nakatingin pala si Lorna sa loob ng bahay. Grabe ka. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Abay teka, ano bang ibig mo sabihin? Maingay ka na nga. Pinapahiya mo pa ang asawa mo. Grabe ka, Mang Ben. Sobra ka na talaga. Huwag ka sabing makialam sa pamilya ko eh. Makikialam ako kung may inaapi. Aba? Bayani ka? Hindi mo alam ang buong nangyayari dito. Hindi ko kailangan malaman. Nakikita at naririnig ko ang ginagawa mo. Lorna, ikaw sumusobra ka na ha? Mas sumusobra ka na. Ikaw ang walang pakialam sa mga tao sa paligid mo. Buhay ko to! At bahay ko to! At barangay ito. Hindi lang ikaw ang nakatira dito. Eh, anong gusto mo? Ha? Ikaw ang masusunod sa lahat? Ang gusto ko, matuto kang rumespeto. At ikaw, matuto kang wag bang himasok sa buhay ng iba. Punyeta ka! Sa puntong ito, na halos nagsisigawan na kami ni Lorna. Unti-unti nang nagsilabasan ang mga kapitbahay. Bawat isa ay tila basabik na makapanood ng isang magandang palabas. Umuwi ka na, Lorna. Baka ano pa magawa ko sa'yo? Sige, gawin mo. Para magkaroon ako ng mas malalim na dahilan para hindi maanta ka. Hindi ka marunong lumugar. Anong gusto mo? Ikaw lang ang laging pakikisamahan, ganon? Ikaw ang hindi marunong lumugar. Nakita kong pulang-pula na ang muka ni Lorna dahil sa labis na galit at sobrang sama ng loob kung makatingin siya sa akin. Tandaan mo ang gabing ito, Mang Ben. Tandaan mo to. Bakit? Anong gagawin mo? Ipapaalala ko lang sa'yo. May kapalit ang lahat ng ginagawa ng tao. Pagkasabi ni Lorna nun, ay tinalikuran niya na ako at dahan-dahang naglakad pa uwi. Hindi ko na siya pinigilan. Hindi ko na lang din pinansin ang huli niyang sinabi, Panyero. Akala ko, salita lang yon ng isang galit na kapitbahay. Hindi ko alam na ilang araw lang ang lilipas. Magsisimula na ang mga bangungot sa buhay ko. Matapos ang matinding pagtatalo namin ni Lorna, ilang araw din akong hindi lumabas ng bahay. Hindi dahil natakot ako, kundi dahil ayoko nang humaba pa ang gulo. Tahimik ang buong barangay. Akala ko, tuluyan nang natapos ang alitan namin. Isang hapon, nakaupo ako sa ilalim ng punong mangga habang inaayos ang sirang monoblock chair nang lapitan ako ng aking asawa. Ben, magpahinga ka muna. Kanina ka pa dyan. Konti na lang to. Baka kasi may bubisite. Wala silang mauupuan. Hindi naman kailangan. Kailangan madaliin yan eh. Kilala mo naman ako, Elena. Ayokong may sirang gamit dito sa bahay. Ngumiti si Elena. Lumapit siya sa akin, dala ang isang baso ng malamig na tubig. Oh Ben, uminom ka na muna ng malamig na tubig at baka hapong-hapo ka na. Salamat. Mahal ko, pasensya ka na pala nung isang araw ha. Bakit? Napagtaasan kita ng boses eh. Hay nako. Kilala na kita, Ben. Hindi dahilan yun, Elena. Ben, kahit kailan, hindi ako nagtatanim ng sama ng loob sa'yo. Pero asawa kita. Hindi kita dapat pinagsasalitaan ng ganun. Hindi ko alam kung bakit ang bilis kong uminit ng ulo nitong mga nakaraang araw eh. Marami ka lang sigurong iniisip kaya ganon. Siguro nga. Pero, pasensya ka na talaga ha. Wala na yon, Ben.
kalimutan na natin yon. Pangako, susubukan ko na magbago, Elena. Yan ang gusto kong marinig sa iyo, asawa ko. Napangiti kami ni Elena sa isa't isa. Noong ko naramdaman na kahit madalas kaming nagtatalo, wala pa rin nagbago sa pagmamahalan namin. Akala ko, panyero, yun na ang simula ng mas tahimik naming buhay. Ngunit, akala ko lang pala. Lumipas ang 3 araw. Tahimik ang buong bahay namin. Walang inuman na nagaganap. Wala na ring videoke. Ni hindi ko na rin nakitang dumaan si Lorna sa tapat ng bahay namin. Akala ko, tuluyan ng lumamig ang ulo naming dalawa. Pero nagkamali ako dahil bandang 2:00 ng madaling araw, habang mahimbing ang tulog ko, nang bigla ako magising. May narinig akong tunog na para bang may mabigat na bagay na tumatama sa bubong namin. Tapos naging paulit-ulit yun. Napadilat ako. Akala ko ay nananaginip lang ako. Ewan ko, pero parang bigla akong kinabahan. Elena! Elena! Huy! Gising! Ano bang napakaimbing naman ang tulog mo? Elena! Ano ba? Bakit ba, Ben? May naririnig ka ba? Wala naman na. Ano ba yon? Teka nga, papakinggan ko nga kung ano ba ang naririnig mo. Napabangon kaming dalawa nang makarinig kami ng mga katok. Sino bang posibleng kakatok sa ganung oras? Ben, ano yon? Hindi ko rin alam. Teka, kukunin ko lang ang flashlight sa ibabaw ng cabinet. Lalabasin ko kung sino man ang kumakatok na yun. Ben, huwag ka na lumabas. Baka pusa lang yun. Titignan ko lang. Binuksan ko ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin. Halos walang ilaw sa buong kalye. Tanging buwan lang ang nagbibigay ng liwanag. Itinutok ko ang flashlight sa bubong. Pero wala namang tao. Walang pusa, walang ibon, walang kahit ano. Kaya iikot na sana ako pabalik nang may marinig akong mahinang bulong. Boses yon ng isang babae at tinatawag niya ang pangalan ko. Napatigil ako. Napalingon ako sa kaliwa. Pero walang tao. Napalingon ako sa kanan. Wala ring tao. Tapos bigla kong narinig ulit. Boses ng babae talaga. Ngunit napakahina. Parang hinihipan lamang ng hangin. Sino yan? Walang sumagot. Biglang nanindig ang lahat ng balahibo ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit bigla akong kinabahan. Para bang may mga matang nakatingin sa akin mula sa kadiliman. Dahan-dahan akong umatras. Pagpasok ko sa bahay, agad kong isinara ang pinto. Ano? May nakita ka ba, Ben? Wala eh. Kung ganun, saan galing yung parang kumakatok? Napatingin ako sa kisame. Hindi ko na nasagot si Elena. Dahil sa mismong sandaling yon, isang malakas na katok ang umalingaw-ngaw sa bubong na para bang may kung anong bagay ang nakatayo mismo sa ibabaw ng aming bahay. Hindi na kami nakatulog ni Elena matapos ang narinig naming katok sa bubong. Halos magdamag kaming gising. Ngunit pagsikat ng araw, para bang walang nangyari. Nawala ang kaba ko. Napaniwala ko ang sarili kong baka pusa lang talaga ang narinig ko. Pero yun ang akala ko. Bandang 9:00 ng umaga, lumapit sa akin si Elena para yayain akong kumain. Ben, mag-almusal ka na. Maya-maya na. Hindi pa ako tapos magdilig ng mga halaman dito sa bakuran eh. Aba teka, Elena. Ano yun? May naaamoy ka ba? Anong naaamoy? Parang may nabubulok eh. Amoy bulok. Nakita kong huminga ng malalim si Elena para amuyin ang sinasabi ko. Wala naman, Ben ha. Sigurado ka? Oo, wala akong naaamoy na bulok gaya ng sinasabi mo. Aba. Patindi ng patindi ang amoy, Elena.
Hindi yun amoy ng basura. Hindi rin yun amoy patay na hayop. May kakaiba ron. Matapang, mapait, at parang may halong sunog na dahon at sunog na buhok. Ben, saan ka ba pupunta? Sandali lang, Elena. Hahanapin ko lang kung saan galing ang naaamoy kong bulok. Nilibot ko ang buong bakuran nung mga sandaling yon. Tinignan ko ang loob ng basurahan pero wala. Sinilip ko rin ang kanal pero malinis. Pati likod ng bahay inikot ko pero wala din akong nakita doon. Bakit ganun? Habang naglalakad ako parang sumusunod sa akin ang amoy. Teka, paparating si paring Robert ha. Tatawagin ko nga. Paring Robert! Pare! Oh, bakit pare? Ano yun? Pare, may naaamoy ka ba? Ha? Anong amoy ba pare? Parang amoy bulok eh. Wala naman akong naamoy pare. Ano? Imposible. Ako lang bang nakakaamoy? Sige pare, aalis na ako. Sige pare, salamat. Pasensya sa abala. Pagsapit ng gabi, maaga kaming natulog ni Elena. Ayoko nang maranasan ulit ang mga katok sa bubong. Yun nga lang, bandang 12:00 ng hating gabi ay nagising ako. Hindi dahil sa katok, kundi dahil sa amoy. Grabe, mas matapang na ito ngayon. Parang nasa loob na mismo ng aming kwarto. Elena, gising. Ano ka ba naman? Lagi ka nalang mahimbing matulog. Elena! Bakit ba, Ben? Ano bang problema? Hindi mo ba talaga naaamoy yung parang may naaagnas? Wala naman, Ben. Wala akong naaamoy na kakaiba. Palagi naman ako naglilinis dito sa bahay natin. Alam na alam mo yan. Sige na, matulog ka na. Matutulog na ulit ako. Antok na ako, Ben. Ano ka ba? Hinayaan ko na siyang bumalik sa pagtulog. At ako naman, naupo na lang ako sa higaan at napabuga ng hangin. Maya-maya, nakarinig ako ng isang mahinang katok. 3 magkakasunod na katok. Hindi sa bubong namin, kung hindi sa may bintana. Dahan-dahan kong nilingon ang bintana. Natatakpan yon ng manipis na kortina, kaya hindi ko makita ang nasa labas. Muli kong narinig ang 3 magkakasunod na katok. Pagkatapos ay kitang-kita ko na unti-unting gumalaw ang kortina. Kahit hindi naman umiihip ang hangin. Parang may kunsinong nakatayo sa labas at matyagang kumakatok. Sino yan? Pag di ka sumagot, lalapit ako dyan. Sino yan? 1, 2, 3. Ba't ba ayaw mo sumagot? Sino yan? Aba, ayaw mo talaga sumagot, ha? Sige, hahawiin ko tong kortina. Dahan-dahan kong hinawi ang kortina. Muntik na ako mapamura. Walang tao. Pero sa salamin ng bintana, nakita kong may naiwan na 5 bakas ng daliri. At yun ay tila gawa sa maitim na putik. Hindi ako kumurap. Nakatitig lang ako sa salamin ng bintana. Para akong namamalik mata. Kanina lang, may bakas ng mga daliri. Yung parang may taong dumampi sa salamin mula sa labas. Para yung isang kamay na kulay abo at balot ng maitim na putik. Pero ngayon, wala na. Hanggang sa ilang beses akong napalunok. Baka namamalik mata lang ako. Lalapitan ko nga yung salamin. Aba, ano to? Ang putik sa salamin, hindi tuyo. Unti-unti itong dumadaloy pababa. Parang sariwang putik na kakapahid lang sa salamin, ha. Eto, tumunog pa na parang may tumutulong putik. Imposible. Hinata ko ang kortina. Binigla ko talaga yon. Isang mabilis na hila tapos ay binuksan ko ang bintana. Malakas ang hangin. Walang tao. Tahimik ang bakuran at basang-basa ang lupa dahil sa ulan. Pero wala akong nakitang bakas ng mga paa. Wala kahit isa. Parang walang tumayo roon. Ay, nako.
Kumalma ka lang, Ben. Baka pagod lang yan. Isasara ko lang tong bintana at saka... Anong? May kumatok na naman. Galing yun sa loob ng kwarto at hindi sa labas. Paulit-ulit na kumakatok. Dahan-dahan akong napalingon. Ang mga katok na yon ay nanggagaling sa ilalim ng kama namin. Nanigas ang buong katawan ko sa takot. Biglang parang hindi ako makahinga. Sobrang tahimik ng buong bahay, maliban sa mga kalatok. Parang may daliring marahang kumakatok mula sa ilalim ng tulugan namin. May tao ba dyan? Sino yan? Sumagot ka, may tao ba dyan? Lakas loob akong lumuhod para sumilip. Unti-unti kong ibinaba ang ulo ko, pasilip sa ilalim ng kama. Madilim doon at halos wala akong makita. Maya-maya pa, may parang may kung anong gumalaw. Isang anino at mabilis lang. Dumaan sa pinakadulo ng higaan. Natakot talaga ako, panyero. Kaya bigla akong napaatras. Hindi. Hindi maaari. Kuting lang siguro yun. Kukunin ko nga ang cellphone ko para gawing flashlight. Ngayon, itatapat ko ang flashlight sa ilalim ng kama. Diyos ko. Wala naman. Walang tao. Lumuwag ng bahagya ang dibdib ko. Sabay na pabuntong hininga na lang. Pero pag-angat ko ng tingin, napatigil kagad ang paghinga ko. Dahil sa salamin ng kabinet, may refleksyon ng isang babaeng nakatayo sa likod ko. Mahaba ang buhok, basang-basa ang buong katawan, nakatungo at hindi gumagalaw. Dahan-dahan lumaki ang mga mata ko sa nakita ko. Hindi ako makalingon, na para bang nanigas na ang leeg ko. Maya-maya, may narinig akong bumulong. Napakahina. Yung halos kasabay ng hangin. Bulong ng babae na inuutusan akong sabihin kay Elena. Nahuli na ang lahat. Pagkasabi niya noon, ay isang nakabibingi at malakas na kalabog ang aking narinig. Agad akong napalingon sa kama. Naroon ang mahimbing pa rin na natutulog na si Elena. Elena! Elena, gising! Elena! Ano to? May putik na unti-unting tumutulo sa ilalim ng kama namin. Hindi naman to galing sa bintana. Hindi rin to galing sa labas. Abay, saan to galing? Galing ba to mismo sa ilalim ng higaan namin mag-asawa? Noon ako muling nakarinig ng mga katok na nagpatayo sa mga balahibo ko. Parang may mga kuko o daliri na marahang kumakatok sa ilalim ng kama namin. Kahit takot, lakas loob akong sumilip. Walang tao. Pag-angat ng ulo ko, nakita kong nakadilat na si Elena at nakatingin sa akin. Ben, ano bang ginagawa mo dyan sa ilalim ng kama? May kumakatok eh. Ben, wala akong narinig na kumakatok. Walang kumakatok. Muli kong narinig ang bulong ng babae na sinasabing huwag kong paniwalaan si Elena. Sa naririnig kong yon, ay dahan-dahan kong nilingon si Elena at napansin ko agad na may isang patak ng putik na bumagsak mula sa buhok niya papunta sa unan. Pero pagkurap niya, wala na ang putik. Isang marahang tapik ni Elena ang nagpabalik sa akin sa katinuan. Humiga na siya at niyaya akong bumalik sa pagtulog. Tahimik na ang buong silid, pero mabilis pa rin ang paghinga ko ni hindi ko magawa ang pumikit. Paulit-ulit kong iniisip ang kamay sa bintana, ang putik at ang bulong. Hindi. Imposible. Hindi ako nananaginip. Ben, hindi ka pa rin ba natutulog? Hindi ako mapakali, Elena eh. Alam ko may mali dito. May maling nangyayari dito. At ako mismo may mali. Ben, kanina ka pa parang balisa. Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Ano ba talagang nangyayari? Kapag sinabi ko, baka isipin mo na nababaliw lang ako.
Hindi ko iisiping nababaliw ka. Ako ang asawa mo. Ano ba talagang nakita mo? May kamay sa bintana. Puno ng putik. Mga bakas. Tapos may babae. Narinig ko siya. Ang sabi niya, sabihin mo kay Elena, huli na ang lahat. Ben, tingin ko pagod ka lang. At ilang araw ka ng puyat. Baka binabangungot ka lang. Sa sinabi na yon ni Elena, ay napayuko na lang ako, panyero. Alam kong hindi ka panipaniwala ang mga sinabi ko. Pero yun ang katotohanan. Hindi ko na nga sana ipipilit nang biglang may bumuga ng hangin direkta sa kaliwang tenga ko. Malamig na hininga. Nakakikilabot. Nanlaki talaga ang mga mata ko sa pagkabigla. Hey! Sino na dyan? Ben, bakit ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Ben! Diyos ko, nag-aalala na ako sa'yo, ha? Ano ba kasing naririnig mo? Bakit hindi ko naririnig? Nilingon ko ang likuran ko, pero walang tao. Pero, pangako, may narinig ulit akong bumulong. Mas malinaw, mas malapit. Boses ng isang babae. Sinabihan niya akong huwag matulog dahil makikita ko raw siya sa sandaling ipikit ko ang mga mata ko. Patuloy ang pananakot ng babae, kaya napaatras ako. Biglang nanginig ang buong katawan ko. Elena! Elena, naririnig mo ba yon? Ang alin, Ben? Wala nga akong naririnig. Ay ano? Naririnig mo ba mga yabag? May naglalakad talaga. Hindi mabilis, pero hindi rin mabagal. At parang paikot-ikot lang sa kama. Pakaliwa, pakanan, pakaliwa ulit. Ben, wala nga akong naririnig. Ano ka ba? Nananakot ka ba? Elena, huwag kang gagalaw. Bakit, Ben? Bakit? Hindi ko na nagawang sagutin si Elena. Dahil sa bawat ikot ng tunog, mas lumalapit ang tunog. Hanggang sa huminto ito. Eksakto sa may likod ni Elena. Napanganga ako at hindi makapagsalita. Lalo at unti-unting nakita kong may tumulong putik sa balikat ni Elena. Isang patak. 2. 3. Elena! Natakot ako at hindi makapagsalita. Lalo at nakita kong unti-unting umangat ang buhok ni Elena. Hindi dahil sa hangin. Parang may malamig na kamay na dahan-dahang humahaplos dito. Elena! Ben, ano bang problema mo? Magsalita ka! Bakit ba, Ben? Ben! Nakita ko ang takot sa mukha ng asawa ko habang niyuyugyug niya ang mga balikat ko. Doon tila nawala ang takot na nararamdaman ko kanina. Nawala na ang lahat. Wala ng putik. Wala ng yapak. Wala ng bulong. Pulos katahimikan lang. Pero bago matapos ang eksena, nakarinig kami ng 3 katok mula sa aparador. Hanggang sa nagkatinginan kaming dalawa ni Elena. Ben, narinig mo ba yon? Narinig mo na rin. Parang galing sa aparador. Teka, bubuksan ko lang ang aparador. Dahan-dahan kong binuksan ang aparador. Pero, ano ba ang inaasahan ko na makikita ko roon? Wala. Wala namang kahit ano rito, Elena. Sabi ko na kasi sa iyo eh. Baka daga lang yun, Ben. Halika na nga rito. Malalim na ang gabi. Matulog na tayo. Pero, hindi pa rin mawala sa isip ko yung katok eh. Hindi lang basta katok yun, Elena. Parang may gustong lumabas kanina. Ay nako, wag na nating isipin yun, Ben. Pakiusap, matulog na tayo. Mas mabuti sigurong ipatawag natin ng karpintero bukas. Para saan? May mga daga sa loob ng aparador. Sa tingin mo ba'y daga lang talaga yun? Ano pa nga ba, Ben? Huwag mo nang takutin ang sarili mo. Bumikit ka na at matulog na tayo.
Bandang alas 5 ng madaling araw, tuluyan kaming nakatulog ni Elena. Sa wakas, tila natapos na rin ang bangungot ng gabing yon. Kinabukasan, niyaya ako ni Elena na magkape muna dahil hindi pa siya nakakaluto. Dahan-dahan akong bumangon. Kaya lang, nakaramdam ako ng iba yung sakit sa lalamunan ko. Bakit, Ben? Elena, masakit at makati ang lalamunan ko. Baka naman natutuyuan ka lang ng lalamunan. Sandali lang at ikukuha kita ng tubig na maiinom. Medyo maligamgam na tubig ang inumin mo. Habang hinihintay ko si Elena, ay naging kakaiba ang pangangati ng lalamunan ko. Hindi na lang basta galing sa loob nito, kung hindi pati nasa labas. Oo, makati ang leeg ko. Hindi ko napansin na unti-unti ko na pala yung kinakamot. Masarap sa pakiramdam ang ginagawa ko. Nawawala ang pangangati nito. Ben, bakit ba kamot ka ng kamot? Makati ba ang leg mo? Abay, wag mong kamutin. Ano ka ba? Ben, tama na. Namumula na ang leg mo, oh. Hindi ko mapigilan ni Elena eh. Parang may gumagapang kasi sa loob eh. Hindi ko may paliwanag. Ano? Ano gumagapang? Ben, ano ka ba? Tama na. Tama na ang kakakamot mo. Nasusugat ang leg mo. Ang kati-kati. Hindi ko mapigilan ang pagkamot. Hindi ko talaga mapigilan, Elena. Ben, tama na. Dumudugo na ang balat mo. Ano ka ba? Hindi, Elena. Hindi ko kaya ang kati nito. May gumagapang talaga. May gumagapang sa loob ng katawan ko. Hindi lang sa leeg ko. Eto, tignan mo. Tignan mo mga braso ko. May gumagapang sa loob. Wala, Ben. Wala naman ako nakikitang gumagapang. Napapano ka ba? Meron, Elena. Gusto nilang lumabas. Ang sakit. Sa sobrang sakit, ay bigla akong napasigaw. Tapos, ay biglang nanigas ang buong katawan ko. Namimilipit ako na tila kinukumbulsyon. Hinawakan ko ang aking tiyan dahil parang may kung anong gumagalaw sa ilalim ng aking balat. Alam ko, kitang-kita ni Elena ang tila alon na bumabakat sa tiyan ko, sa balat ko, na para bang may buhay na nilalang na pilit umaakyat papunta sa aking dibdib. Ben, ano yan? Diyos ko! Anong gumagalaw na yan sa katawan mo? Elena, alisin mo ang mga yan. Tulungan mo ko. Alisin mo ang mga yan, pakiusap. Muli akong napahiyaw dahil sa labis na sakit. Kasabay nun, ay ang biglang pagtunog ng pagkapunit ng balat. Narinig ko ang pagsigaw ni Elena nang makita niyang may maliit na maitim na insekto ang dahan-dahang sumisilip sa mga sugat sa balat ko na dulot ng matinding pagkakamot. 1, 2, 3. Hanggang sa sunod-sunod nang nagsimulang gumapang ang mga insekto palabas ng sugat. Diyos ko! Totoo ba ito, Ben? May mga insekto lumalabas sa katawan mo. Anong nangyayari sa iyo, Ben? Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang pinupunasan niya ang mga insektong nagsisiliparan. Ngunit habang pinapatay niya ang isa, 2 naman ang lumalabas sa panibagong sugat. Unti-unting napuno ng maliliit na maitim na insekto ang lugar. Ben, sandali lang. Tatawag na ako ng ambulansya. Huwag, Elena. Huwag. Huwag mo kong iiwan dito. Maawa ka. Ben, Diyos ko! Ano yan? Ang sunod-sunod na pag-ubo ko ay nauwi sa pagsusuka. Tiribling sakit ang nararamdaman ko, lalo at hindi pagkain ang lumalabas sa bibig ko. Kasama ng maitim na likido ay tila may mga mapuputlang uod na gumagalaw. Pasintabi po sa mga kumakain. Tapos, may mga hibla din po ng itim na buhok at isang maliit na peraso ng telang nakatali sa pulang sinulid. Hindi! Imposible yan, Ben!
Ano nangyayari sa'yo? Ano ba talaga nangyayari sa'yo, asawa ko? Sinasabi ko na sa'yo, may gumagawa nito sa akin. At parang hindi ko na kaya, Elena. May gumagalaw pa sa tiyan ko. Marami. At siguradong mapapatay nila ako. Tulong! Tulong! Kailangan namin ng tulong! Hindi na nag-aksaya ng oras si Elena. Sa tulong ng kapitbahay naming si Robert, ay isinakay nila ako sa tricycle para dalhin sa ospital. Halos mawalan na ako ng malay habang yakap-yakap ang sarili kong katawan. Paminsan-minsan, napapaigtad ako sa sakit. Parang may kung anong gumagalaw sa loob ko. Ben, konti na lang, asawa ko. Malapit na tayo. Huwag kang bibitaw. Nandito pa rin yung babae, Helena. Nakaupo siya sa likod mo. Nakatingin lang. Wala naman, Ben. Ako lang ang kasama mo at si Robert na kapitbahay natin. Paulit-ulit ang pagkumbinsi sa akin ni Elena hanggang sa dumating kami sa ospital. Stretcher at mga taong nagmamadali ang sumalubong sa akin. Isang nurse ang lumapit sa amin. Nagtatanong kung anong nangyari sa akin. Nurse, bigla na lang po siya nagkaroon ng matinding pangangati. Tapos may mga lumalabas na mga insekto sa mga sugat niya. Hindi ko na alam ang gagawin. Mabilis akong isinugod sa loob ng emergency room. Kinabitan ng dextrose. Sinuri ang aking vital signs. Akala ko ay magiging maayos na ang lahat. Pero habang abala ang mga doktor, bigla akong nawalan ng lakas at napaupo dahil sa sobrang takot. Nakita ko kasi ang babaeng yon. Nakatayo siya sa gilid ng pinto at ngiting-ngiti sa akin. Tila ba nag-e-enjoy siya sa mga paghihirap na nararanasan ko. Wag kang lalapit. Wag kang lalapit. Ben, may nakikita ka na naman ba? Nariyan siya. Hindi niyo ba siya nakikita? Ayun siya nakatayo. Nakatingin dito sa akin. Tapos tumatawa siya. Pinagtatawanan niya ang mga nangyayari sa akin. Huminahon ka, Ben. Walang tao doon. Huwag ka mag-alala. Maya-maya lang nandito na ang doktor. Tumigil ka! Tumigil ka! Ben, ano ba nangyayari sa'yo? Diyos ko, tulungan niyo ang asawa ko. Tawagin niyo na ang doktor. Magmadali kayo. Lumipas ang halos 1 oras. Matapos gawin ang mga laboratory test, ay isa-isang bumalik ang resulta. Ngunit ang nakapagtataka, Panyero, lahat ay normal. Hindi maipaliwanag ng mga doktor kung ano ang nangyayari sa akin. At habang lumilipas ang oras, lalo naman akong nangihinap. Kahit nasa loob na ako ng pribadong silid, hindi pa rin mapanatag ang kalooban at isipan ko. Maya-maya pa, ay nakarinig ako ng pamilyar na tinig. Ang kapitbahay naming si Robert, kinukumusta ko. Ano nangyari kay Ben? Ano raw ang sabi ng mga doktor? Hindi ko alam, Robert. Wala pa silang diagnosis hanggang ngayon. Hindi ko alam. Pero parang hindi nila makitang may kumakain sa katawan niya. Hindi siya gumagaling kahit may mga gamot na ipinapasok sa katawan niya. Sa daming sinabi ni Elena, ay hindi kumibo si Robert. Basta't lumapit lang siya sa akin at ilang segundo niya akong tinitigan. Napansin niya ang maiitim na marka sa leeg ko at ang mga sugat sa dibdib ko. Biglang nag-iba ang kanyang muka. Kitang-kita ko ang biglang pagguhit ng labis na pag-aalala. Parang meron siyang ideya tungkol sa nangyayari sa akin. Elena, Ben, nakinig kayo. Hindi ito ordinaryong sakit. Ha? Anong ibig mo sabihin, Robert? May nakita na akong ganyang kaso nun. Akala rin namin sakit. Pero, hindi doktor ang nakapagpagaling sa kanya. Anong sinasabi mo? Elena, kung gustong pang mabuhay ang asawa mo, dalhin natin siya kay Kael mo bago pa mahuli ang lahat. Narinig ko ang sinabi ni Robert
Pero pareho kaming hindi nakasagot ni Elena. Bilang isang taong naniniwala sa medisina at siyensya, mahirap tanggapin ang narinig namin. Pero sa kondisyon ko ngayon, hindi ko na kailangan pang mag-isip dahil baka tama si Robert. Baka si Kael mo na ang huli naming pag-asa. Hindi ko na inalam kung paano nila ako nailabas sa ospital. Basta ang alam ko, pupunta kami sa bahay ng sinasabing si Kael mo na isang albularyo para magpagamot. Nang huminto ang sasakyan namin sa harap ng isang lumang bahay, ay puro kuliglig ang naririnig ko sa gitna ng katahimikan. Ito na ba ang bahay ni Kael mo, Robert? Oo, pero pakiusap ha. Ano mang sabihin niya, makinig lang kayo. Kung hindi, baka hindi na natin maiuwi ng buhay si Ben. Elena, nandito na naman siya. Yung babae, nakatayo siya sa ilalim ng puno mangga. Nakatingin lang. Ben, ako lang ang tingnan mo. Wala akong nakikitang babae na nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Huwag niyo na muna siyang ipasok. Diyan na lang muna siya. Kayo po ba si Kael mo? Tulungan niyo po ang asawa ko. Hindi po namin alam kung ano nangyayari sa kanya. Kung ano-ano pong nakikita at naaamoy at naririnig niya. Marami rin po mga insekto lumalabas sa katawan niya. Hindi pa ako nangangako. Kailangan ko muna malaman kung sakit ba ang dala niya o may ibang nakasakay sa kanya. At saka palang magsisimula ang mahabang usapan at pagsusuri. Hindi agad ritual. Pagkasabi nun, ay hinawakan kagad ni Kael mo ang pulso ko. Inobserbahan niya ang mga mata ko at tinignan ang mga sugat sa katawan ko. Kapag may napapansin siyang kakaiba, ay humihinto siya saglit at tila umuusal ng mga dasal. Huli na kayo sa pagpunta sa akin. Pero hindi pa naman lubos ang huli. Yan ang narinig kong sinabi ni Kael mo. Kasunod nun ay ang paghuni ng hangin sa paligid at ang tunog ng mga kuliglig. Maya-maya pa ay niyaya niya kami sa loob ng kanyang bahay. Kapansin-pansin ang pagkawala ng babaeng laging nakabantay sa akin. Wala siya habang nasa paligid ang presensya ni Kael mo. Higa niyo siya rito sa papag. Dahan-dahan. Huwag din niyong ipipikit ang mga mata niya. Kael mo, tulungan niyo po siya. Mula po kagabi hindi na siya mapakali. Wala pong makitang sakit ng mga doktor sa asawa ko. Hindi lahat ng karamdaman ay nakikita ng doktor. Pero hindi rin lahat ng inaakalang kulam ay kulam nga talaga. Kaya kailangan ko muna makasiguro. Kulam? Kinukulam si Ben. Kael mo, napansin ko po kasi mga sugat niya. May mga insektong lumalabas sa katawan niya. Ako mismo nakakita nung dinala namin siya sa ospital. Ikaw mismo, Robert. Ibig sabihin, ay hindi basta kwento lang. Hindi po, ako mismo nakakita. Kaya naisip ko po silang dalhin dito para matulungan niyo po si Ben, Kael mo. Kung ganon, malalim ang ipinagawa sa kanya. Nakikinig ako sa mga usapan ng mga taong nasa harapan ko. May malay ako, kaya naman habang tumatagal, ay nararamdaman ko na parang humihirap ang aking paghinga. Tubig, Elena. Tubig. Pahingin tubig. Oo, Ben. Sandali. Ito ang tubig. Uminom ka ng dahan-dahan. Uminom ako ng tubig na tila uhaw na uhaw. Naroon ako sa posisyong yon nang makaramdam ako ng sobrang takot. Yung babaeng nakabantay sa akin. Lumabas na naman. Sino, Ben? Sino nakikita mo? Yung babae. Nandito na naman siya. Nasa likod ni Kael mo. Nakatingin lang siya. Pero hindi siya makalapit. Ano ang itsura niya? Sabihin mo sa akin ang lahat ng nakikita mo, Ben. Huwag kang matakot at huwag kang magsisinungaling. Babae, mahaba ang buhok. Basa, maputla at nakayuko. Hindi ko makita ang mukha niya ngayon eh.
Hindi na siya nakangiti tulad ng dati na para bang natutuwa siyang naghihirap ako. Kaelmo, ano po ito? Anong ibig sabihin nun? Huwag ka muna magsalita. May kinukumpirma pa ako. Tahimik na binuksan ni Kaelmo ang maliit na lalagyan na naroon. Narinig ko ang tunog ng mga buto at tuyong kahoy. Kumuha din siya ng isang maliit na supot. May laman itong asin, isang lumang rosaryo, at isang pirasong itim na uling. Hindi siya nagdasal kagad. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang uling sa dibdib ko. Sumitsit siya ng mahina at tila may inuusal na dasal. Ah! Ay, mainit! Mainit ang galin mo! Napapaso ko! Napapaso ko! Kaelmo, anong ginagawa niyo? Nasasaktan siya! Hindi siya ang nasasaktan. Kung ano man ang nakakapit sa kanya, yun ang ayaw sa uling. Umalis ka! Matagal na siyang sabing. Kaelmo! Boses ba ni Ben yan? Pero, hindi siya nagsasalita. Alam ko. At ngayon, sigurado na ako. Hindi ito isang sakit. Hindi rin simpleng kulam. May ipinadalang espiritong tagabantay sa sumpa. At habang hindi natatanggal ang kulam, hindi siya lubusang iiwan. Pagkasabi nun, ay hindi na nag-aksaya ng oras si Kaelmo. Nagpunta kagad siya sa may gawi ng kalan at nagpainit ng tubig. May itatanong muna ako sa iyo, Ben. May nakaalitan ka ba nitong mga nakarang araw? May tao bang galit na galit sa iyo? May naapakan ka bang dangal? May utang ka bang hindi nabayaran? Wala ho. Tahimik lang po ang buhay namin. Trabaho, bahay. Bahay, trabaho, pamilya lang. Wala akong maalalang nakaaway ko. Pag-isipan mo mabuti. Ang kulam hindi basta ipinapagawa. Hindi rin mura ang magpakulam. Ang totoong gumagawa niyan, punong-puno ng galit o inggit. Minsan, puot na ilang taon nang kinikimkim. Kulam? Kumpirmadong kinulam si Ben. Pero bakit si Ben? Napakabuti niyang tao. Hindi siya pala away. Kahit ako, wala akong maisip na gustong manakit sa kanya. Yan ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao. Akala nila kapag mabait ka, hindi ka na magiging target ng kulam. Hindi ganoon ang kulam. Hindi nito pinipili ang mabuti o masama. Ang hinahanap nito ay ang taong gustong pabagsakin ng nag-utos. Kaelmo, totoo bang may gusto talagang pumatay sa akin? Totoo bang may nagpakulam sa akin? Hindi lahat ng kulam ay para pumatay. May kulam na para magkasakit. May kulam na para mawalan ng hanap buhay. May kulam na para masira ang pamilya. At meron ding unti-unting inuubos ang katawan hanggang sa kusa na lang bumigay ang taong kinukulam. Hindi. Hindi to pwede. Tulungan niyo ang asawa ko, Kaelmo. Tulungan niyo po si Ben. Ang nakita kong nangyayari sa'yo ay hindi pang karaniwan. Yung mga eksektong lumalabas sa katawan mo, hindi yon ang tunay na sakit. Palatandaan lang yon. Para bang isang mensahe na may isang sumpang unti-unti nang kumakain sa lakas mo, Ben. Kaya pala pakiramdam ko parang may gumagalaw sa loob ng katawan ko. Hindi lang pala ako basta nag-iisip ng kung ano. Totoo pala lahat ng yun. Hindi. Nararamdaman mo talaga ang lahat ng yun, Ben. Pero tandaan mo ito. Hindi tunay na insekto ang pinapalaki ng kulam sa katawan mo. Kundi ang ibinaon nilang sumpa. Ginagawa lang nilang ganun ang nakikita at nararamdaman mo upang pahinain ang loob mo at sirain ang buong katawan mo. Kaelmo, may pag-asa pa ba siyang gumaling? Sabihin niyo lang po ang kailangan namin gawin. At gagawin po namin kahit na ano. May pag-asa pa pero
hindi magiging madali ang labang ito. Dahil hindi pa tapos ang ritual ng taong nagpakulam. Anong ibig niyong sabihin, Kaelmo? Ibig sabihin, habang nagsasalita tayo ngayon, may taong umaasang hindi ka naaabutin ng umaga. Diyos ko! Sino naman ang gagawa ng ganito sa asawa ko? Sino? Yan ang kailangan nating alamin. Hindi ako manghuhula at hindi rin ako basta magbibintang. Kapag nagkamali ako, may inosenteng masasaktan. Pero may paraan. May isang paraan para malaman natin kung sino ang nasa likod nito. Ano po yun? Sabihin niyo na po kagad sa aming Kaelmo. Ngayong gabi, tatawagin natin ang anino na sumpa. At kapag pumayag itong magpakita, gagawin natin ang lahat para pasunurin ito. Maaari nitong ituro ang taong nag-utos ng kulam. Pero tandaan nyo, kapag sinimulan natin ang ritual, wala nang uurong. Dahil ang taong nagpakulam, malalaman niyang may lumalaban na sa kanya. Sa sinabing yun ni Kaelmo, ay nagkatinginan kami ni Elena. Pareho kaming nakaramdam ng takot. Pareho kaming nag-alinlangan na ituloy ito. Pero sa bawat paghinga ko, pakiramdam ko na mga sandaling yon ay unti-unti ring nauubos ang oras na natitira sa akin. Ben, tumingin ka sa akin at huwag kang lilingon sa kahit saan. Kahit may makita ka o kahit may marinig ka. Ako lang ang tignan mo. Dito ka lang tumutok sa mga mata ko. Nauunawaan mo ba? Oo, susubukan ko, Kaelmo. Huwag, Ben! Huwag mong subukan. Kailangan mong gawin. Kapag nilingin mo ang kung ano na magpapakita sa'yo, maniwala ka sa akin. Lalo kang magiging mahina. Bakit to, Kaelmo? May gagawin ba sila sa akin? Kahit nasa pag-iingat mo ko? Oo naman. Dahil takot ang kinakain ng kulam. At ikaw yun. At habang natatakot ang biktima, mas lumalakas ang kapit nito. Kaelmo, may gusto po sana akong itanong. Nung nasa ospital po kami, lahat ng laboratory test ay normal. Pati ang mga doktor hindi may paliwanag ang nangyayari sa kanya. Kung kulam nga ito, bakit walang makita ang mga pagsusuri? Simple lang, Elena. Simple lang. Dahil hindi dugo ang may sakit, hindi atay, hindi bato, at hindi baga. Ang unang inaatake ng kulam ay ang lakas ng tao. Kapag nanghina ang loob, saka nito unti-unting dinadamay ang katawan. Kaya po ba pakiramdam ko parang gusto ko talagang matulog? Parang pagod na pagod po ko. Kahit wala naman ho akong ginagawa. Yan! Yan ang gusto nila, Ben. Ang sumuko ka. Kapag sumuko ang isip mo, mas madali nang bumigay ang iyong katawan. Kaelmo, hindi ko po hahayaang sumuko ang asawa ko. Ben, parang awa mo na. Lumaban ka. Oo, Elena, lalaban ako. At pasensya ka na kung nadadamay ka sa paghihirap kong ito. Huwag kang humingi ng pasensya sa akin, Ben. Asawa kita. At magkasama tayo sa hirap at ginawa. Itatanong ko ulit. Yung tanong ko dati kay Ben. May nakaaway ba kayong kapitbahay? O may taong madalas ninyong hindi makasundo? Yung kahit tungkol lang sa maliliit na bagay ay parang malaki na sa kanya. Alalahanin ninyo. Huwag niyong isipin na walang halaga ang mga yun. Dahil alam niyo minsan, doon nagsisimula ang matinding galit. Hindi, wala. Wala talaga akong maalala. Sandali lang, Ben. Naalala mo ba? Yung kapitbahay natin si Lorna. Pinagbawalan ka na niya ng maraming beses dahil sa malakas niyong pagbibidyoke ng mga kaibigan mo. Naalala mo ba yun? Aba, oo. Pero hindi naman seryoso yun. Tingin ko hindi naman magtatanim ng sama ng loob sa akin si Lorna. Pambihira naman. Dahil sa ilang beses lang na pagbabawal niya. Dahil lang sa video okay. Hindi naman siguro.
Sino ang taong yun, Ben? Alam mo kung minsan, ang isang salitang binitiwan ay sapat na para magtanim ng matinding galit ang puso ng iba. Ano po yung Kael mo? Sino yung nakaalitan mo nitong mga nakaraang linggo? Hindi kailangang suntukan at hindi kailangang umabot sa demandaan. Kahit simpleng pagtatalo lang. Yung taong umalis na halatang mabigat ang loob sa'yo. Sino yon? Meron ho. May kapitbahay kami Kael mo, si Lorna. Isa husang single mother. Kakalipat niya lang po sa kabilang bakod namin. Masasabi ko naman hong tahimik siyang tao pero isang gabi, nagkaroon po kami ng hindi pagkakaunawaan eh. Dahil lang po sa video okay. Oo, dahil nga sa maingay na pagtugtog ng video okay sa bahay namin. Alam niyo naman, kapag may inuman ng mga tropa, hindi ko na malayang 10 oras na pala ng gabi. Nagsaya lang ho kami, hindi ko naman naisip na meron na pala kaming naaabala. Sige Ben, ituloy mo at nakikinig ako. Ayun na nga ho, lumabas po si Lorna. Nakiusap po siya. Unang beses, malumanay pa siya at nanghingi pa ako ng dispensa sa kanya eh. Nangako din ho ako na 1 oras na lang tatapusin ko na ang kantahan. Kinabukasan, okay naman ho kami. Ang kaso, naulit ho ang pagbibidyoke namin. Nakaabala na naman kami. Doon na po lumabas ulit si Lorna, galit na galit. Sabi niya, hindi raw makatulog ang anak niya. Humingi naman ako ng pasensya uli. Pero, mainit na mainit ang ulo niya noon eh. Kaya napataas din ang boses ko. Pero pangako, akala ko kinabukasan okay na ang lahat. Hanggang doon na lang ba? O may iba pa? Meron pa pala. Bagong gabing yon, nung umaga, inaway ko si Elena. Hindi naman yung seryoso pero nakita ko na napapanood kami ni Lorna eh. Nakatayo siya sa labas ng bahay namin. Nakatingin lang siya at hindi ko alam kung gaano siya katagal doon. Naisip ko na iniisip niyang lagi kong inaapi ang asawa ko. Kael mo, may kinalaman po ba yon? Hindi. Hindi ko pa masabi at ayoko magbintang. Tandaan nyo, hindi lahat ng taong nagagalit ay nagpapakulam. At hindi lahat ng nagpapakulam ay halatang galit. Dahil minsan, ngumingiti pa ang taong yon habang kausap ka. Kung ganun, hindi pa rin natin alam kung sino talaga ang posibleng nagpakulam sa akin. Tama ka, Ben. Hindi pa. Pero, may isang bagay na sigurado ko. Ang taong gumawa nito ay kilala ka. Alam ang pangalan mo. Alam kung saan ka nakatira at matagal kang pinagmasdan. Hindi ito gawa ng taong napadaan lang. Ibig sabihin, malapit lang sa amin nakatira? Posible. Pero hindi pa tayo aasa sa hula. Katotohanan lang ang hahawakan natin. Kaya Elmo, kung sakaling malaban natin kung sino, anong gagawin ko? Wala, Ben, wala. Dahil hindi ka gaganti. Hindi ka makikipag-away. Ang una nating lalabanan ay ang kulang at hindi ang tao. Kapag inuna mo ang galit, talo ka na bago pa magsimula. Narinig mo, Ben? Lumaban ka. Lumaban tayo pero wag tayo magpapadala sa galit. Oo, Elena, naiintindihan ko. At sana, wag naman si Lorna ang may gawa nito sa akin. Huwag muna kayo maghinala at hindi sapat ang hinala. Sa ganitong laban, katotohanan lamang ang kailangan natin, Ben. Kael mo, may gusto po akong itanong eh. Kapag natanggal po ba ang kulam, ligtas na po ba ako? Hindi, Ben. Hindi pa. Ano kanyo? Pero, bakit naman po Kael mo? Kapag nabigo ang kulam, may mga taong inuulit yun at sa mas malakas at mas mapanganib na pamamaraan. Kaya kapag nalaman natin kung sino may kagagawan, hindi lang ang sumpa ang dapat nating matigil. Kung hindi, pati ang dahilan ng kanyang galit. Kung mapapatawad niya ako, titigil na ba ang lahat? Hindi ko alam, Ben. Pero, isang bagay ang sigurado. Mas mabigat ang galit
Kapag ang pinagmulan nito ay inggit, at ang inggit, hindi madaling nawawala. Nasa gitna ng pagpapaliwanag niya si Ka Elmo nang marinig namin ang malakas na ihip ng hangin sa labas. Kasabay nun ay ang sunod-sunod na pagkatok sa dingding at pinto ng bahay. Sa narinig namin ay bigla kaming tumahimik lahat. Ka Elmo, may tao po sa labas. May inaasahan po ba kayong bisita? Wala, Robert, wala. At wag na wag kayong lalabas. Dahil alam na nila na narito kayo. Pagkasabi ni Ka Elmo nun ay pare-pareho kaming natahimik. Ibig sabihin, ganun kalakas ang kapangyarihan ng kumukulam sa akin. Natunugan na niya na gusto kong ipakontra ang kulam. Maya-maya pa ay biglang umihip ang malamig na hangin. Kusang bumukas ang lumang bintana. Ka Elmo, nandito na naman yung babae. Mas malapit na siya sa atin. Kanina nasa labas lang siya. Ngayon parang nasa loob na ho siya ng bahay. Hayaan mo siya. Dahil hindi ako ang kailangan niya kundi ikaw. At alam mong hindi ko siya pagbibigyan, Ben. May itatanong ako sa'yo. At gusto kong tapat ang isasagot mo sa akin. Oo, Ka Elmo. Ano ho yun? Nung una mong makita ang babaeng sumusunod sa'yo, ano ang naramdaman mo? Takot, Ka Elmo. Sobrang takot. Akala ko nga po'y nababaliw na ako. Hindi. Hindi ka nababaliw. Pero yun mismo ang gusto nilang isipin mo. Kapag naniwala kang nawawala ng katinuan mo, mas madali kang bibigay. Ka Elmo, bakit si Ben lang ho ang nakakakita? Ako wala naman ako nakikita. Dahil si Ben ang tinatawag ng sumpa. Hindi ikaw, Elena. Ikaw ay saksi lamang. Kapag ikaw ang nagsimulang makakita, ibig sabihin, lumalawak na ang saklaw ng kulang. At ayaw nating mangyari yun. Ka Elmo, may tanong lang ho ako. Kung gusto nila ako mamatay, bakit hindi na lang nila ako patayin kagad? Bakit kailangan pa akong pahirapan ng ganito? Dahil may mga taong naniniwalang mas matamis ang pag-iiganti kapag unti-unti nilang nakikitang nawawasak ang taong kinamumuhian nila. Hindi lang katawan ang target ng kulam, pati isip, pati loob, at pati pamilya. Kapag nakita nilang nawawalan ka ng pag-asa, para sa kanila ay tagumpay na yon. Ben, hindi mangyayari yun. Naririnig mo? Hindi ka namin pababayaan. Hindi kita iiwan. Salamat, Elena. Salamat. At ngayon, makinig kayo mabuti. Dahil kapag nagsimula na tayo, hindi na pwedeng huminto. Ito ang 3 kandila. Kakailanganin natin ito. Ilalagay ko muna ito sa lamesa. Para sa putong bilog na guhit na ginawa nyo kanina. Umupo ka riyan. Huwag kang tatayo. Huwag kang gagalaw. At higit sa lahat, huwag kang lilingon kahit anuman ang makita at marinig mo. Kung may tumawag man sa'yo, ay huwag na huwag kang sasagot anuman ang mangyari. Dahil ang kulam ay marunong manggaya. Ka Elmo, anong mangyayari sa akin kapag hindi ko nasunod ang mga bilin mo habang nagre-ritual ka? Kapag lumingon ka, ibig sabihin, tinanggap mo ang paanyaya nila. At kapag tinanggap mo ang paanyaya, mas madali nang makakakapit ang sumpa sa'yo. Ibig sabihin, parang binubuksan niya ang sarili niya. Oo, Elena. Tama yun. At gusto nilang mangyari yun. Dahil alam nilang, kapag nabigo sila ngayon, ay mahihirapan na silang bumalik. Ka Elmo, biglang umihip ang malakas na hangin. Narito na naman siya. Diyos ko, nasa pintuan yung babae. Hayaan mo siya. Hindi siya makakapasok. Hindi pa. Nakatingin lang siya sa akin. Pero hindi na siya nakangiti. Galit na siya. Galit na siya. Mabuti. Ibig sabihin, nararamdaman niyang matatapos na ang ginagawa nila sa'yo. At sisimulan na natin ngayon ang pagtatapos, Ben. Pagkasabi nun ni Ka Elmo,
ay kumuha siya ng isang maliit na supot at inilapag sa harapan ko. Ito ay asin. Hindi ito maika at hindi rin ito anting-anting. Isa lang itong paalala na may hangganan ng bawat kasamaan. Pero tandaan mo, Ben, hindi ang asin ang magliligtas sa'yo. Hindi ako. Hindi ang mga kandila. Ikaw mismo. Ang tibay ng loob mo at ang pananampalataya mo. Yun ang pinakamahalagang sandata mo, Ben. Handa na ba tayo? Handa na ba tayo, Ka-Elmo? Hindi pa. May isang dasal pa akong kailangan tapusin. Pagkatapos nun, wala nang atrasan. Biglang nanahimik si Ka-Elmo. Pumikit siya at taimtim na nagdasal. Habang sa labas ng kanyang bahay, nakikita kong may isang aninong hindi maaninag ang muka, na walang imik na nakatanaw sa bintana. At sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman ko, kundi pag-asa. Nang pumikit ako, ay nagsimula na ang laban namin kasama si Ka-Elmo. Sa totoo lang, ay nangangatog ang buong katawan ko. Parang tumigil ang buong paligid. Wala akong naririnig, kundi ang mabagal na tibok ng sarili kong puso. Ben, naririnig mo ba ako? Opo, Ka-Elmo. Paalala ko lang ulit. Ano man ang marinig mo, wag na wag mo't sasagutin. Ano man ang makita mo, wag mong aabulin at higit sa lahat, wag kang lilingon. Biglang umugong ang malakas na pagaspas ng hangin. Unti-unti na ring bumaba ang temperatura. Ka-Elmo, ang lamig. Parang may humihinga sa batok ko. Ben, narito lang ako, asawa ko. Hindi kita iiwanan. Helena, huwag ka magsasalita. Hayaan mong si Ben ang lumapan. Ah! Nandito yung babae! Tumatawa siya! Pinagtatawanan niya tayo! Nang marinig ko ang boses ng babaeng nagbabantay sa akin, ay talagang kinilabutan ako. Lalo na nang maramdaman kong sobrang lapit niya sa akin. Malapit na tila nasa harapan lang siya ng mukha ko. Muli ay bumulong siya. Sinasabi niyang pagod na ako, kaya pinalilingon niya ako sa kanya. Isang tingin lang daw, pero ayokong gawin. Hindi ko gagawin gaya ng bilin sa akin ni Ka-Elmo. Sa kabila ng nakakatakot na pangungumbinse ng babae, ay pilit kong ipinasok sa utak ko na hindi pwede at hindi dapat. Nasa ganun akong konsentrasyon nang biglang may kumalabog sa kesame. Sunod-sunod na yabag sa bubong, para bang may mabigat na naglalakad. Mabagal. Paikot-ikot. Naririnig mo lang yun. Huwag mong isipin. Biglang tumigil ang mga yabag at biglang tumahimik. Pagkatapos, may kumatok. Nung una ay mahina, tapos biglang lumakas. Parang may gustong pumasok. Muli ay narinig ko ang boses ng babae. Pasigaw na ang tinig niya at nagpupumilit na buksan ko ang pinto. Nangilabot ang buong sistema ko, kaya mariin na lamang akong napapikit at tahimik na nagdasal. Pero ewan ko ba, habang pilit kong nilalabanan ng takot, may isa na namang boses ang aking narinig. Mas ikinagulat ko na marinig ang boses na yon, lalo na nang magpakilala ang may-ari ng boses, si tatay. Boses ng tatay ko yon. Pinalilingon niya ako, kasabay ang paghingi sa akin ng tulong. Tay! Tay, ikaw ba yan? Pero, paano? Hindi. Patay na ang tatay ko! Hindi ikaw yan, Tay! Hindi ikaw! Nililinlang lang ako ng sumpa ng kulam! Tama ka, Ben! Huwag mong kalimutan! Ang takot marunong magsuot ng muka ng mga mahal mo sa buhay. Alam nilang yun ang kahinaan mo.
Noong hindi ko sinunod ang utos ng boses ni tatay, ay bigla na itong naglaho. Kasabay nun ay ang napakalakas na hangin. Muli ako napapikit ng mariin nang makaramdam ako ng isang malakas na puwersa. Isang galit na puwersa. Umalingaw-ngaw ang isang nakakabinging sigaw ng galit na babae. Pagkatapos nun, biglang tumahimik ang lahat. Sa unang pagkakataon, pagmulat ng mga mata ko, ay hindi na ang nakakatakot na babae ang nakita ko, kundi isang eksena. Para bang isang alaala. Umuulan. Mahina. Nakarinig ako ng tunog ng tsinelas na humahakbang sa putikan. Hindi ko alam kung nasaan ako, pero may nakita kong isang kubo kung saan may isang babaeng nakayuko at humahagulgol. Unti-unti siyang tumingala. Si Lorna. Hindi ko na kaya. Hindi ko na alam ang gagawin. Patahimikin niyo na lang siya. Patahimikin niyo na lang kapitbahay ko. Mula sa madilim na kubo, may isang tao na may malamig na boses ang nagsalita. Hindi ko makita ang muka. Basta ang alam kong kausap niya si Lorna. Dinig na dinig ko nang sabihin niyang kapag nagsimula na, ay hindi na maaaring bawiin ni Lorna dahil may kabayaran ang bawat galit. Kahit ano pang kabayaran tatanggapin ko. Basta tama na. Pakiusap, tama na. Nang marinig ko ang pakiusap ni Lorna, ay unti-unting naglaho ang alaala. Kaya Elmo, nakita ko si Lorna. Huwag mo munang isipin ang nakita mo. Tapusin mo muna ang laban. Biglang bumukas ang pinto. Sobrang lakas. Nakita ko na isang babae ang nakatayo sa pintuan. Basang-basa sa ulan. Hingal na hingal at nanginginig. Si Lorna. Tama na. Pakiusap. Patigilin niyo na. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang marinig ang mga sigaw. Lorna, ikaw ba talaga ang... Patawarin mo ko, Mang Ben. Patawarin mo ko. Akala ko matatakot ka lang at magiging maunawain na. Hindi ko gustong umabot sa ganito. Hindi ko alam na pati ako madadamay. Dahil gusto ko magiganti at tumawag ng tulong ng itim na kapangyarihan. Ngunit pati ako rin, hindi na rin pinapatulog. Araw-araw ko na rin siya napapanaginipan. Tandaan nyo, ang galit, kapag hinayaan mong mamuo sa puso nyo, ay hindi lang ang kaaway mo at sinusunog, kundi pati na rin ang iyong sarili. Biglang tumahimik ang lahat. Wala ni isa man sa amin ang nakapagsalita. Sa labas ng bahay, tila huminto ang hangin. Pero alam namin, hindi pa ito ang katapusan. May isang huling katotohanan na kailangan pang harapin. Tahimik ang buong bahay. Ni wala na ang malamig na hangin na kanina ay tila umiikot sa paligid. At ako, unti-unti nang nakakaramdam ng ginhawa. Parang may mabigat na batong naalis sa aking dibdib, pero hindi pa tuluyang nawawala. Kael mo, parang ang gaan na ho ng pakiramdam ko. Oo, pero hindi dahil sa akin, kundi dahil lumaban ka. Hindi ka nagpatalo sa takot. Salamat. Salamat sa Diyos. Salamat po, Elmo. Akala ko mawawala na sa akin ang asawa ko. Natakot talaga ako ng gusto. May mga laban na hindi kayang ipanalo ng lakas. May mga laban na puso ang kailangan. At ngayong gabi, mas pinili ninyong huwag magpadala sa galit. Mang Ben, Elena, alam kong hindi sapat ang paghingi ng tawad. Alam ko nga bang buhay kong dadali ng kasalanan ko. Nagalit ako, nasaktan ako. Pero hindi naman yung dahilan.
para ilagay ko sa panganib ang buhay ng iba. Kung maaari lang sanang ibalik ang oras, hindi ko na sana ginawa yun. Hindi na sana ako lumapit para sa kapangyarihan ng kulam. Lorna, nung gabing sinita mo ko, ikaw ang tama. Ako ang mali. Masaya lang ako nun, kaya hindi ko naisip. Hindi ko naisip na may taong gusto rin magpahinga. Hindi ko rin naisip ang anak mo. Kaya, pasensya ka na talaga. Ako ang dapat tumingi ng pasensya, Mang Ben, hindi ikaw. Pasensya ka na. Sobrang dami lang sigurong gumugulo sa isip ko. Sa sobrang dami ng problema, ay nagkapatong-patong na. Nung gabing halos nag-away tayo, nung hindi mo na ako pinakinggan, pakiramdam ko wala na akong ibang malapitan. May nakilala akong babae sa trabaho. May kinwento siya sa akin. May kakilala raw siyang albularyo na kayang turuan ng isang taong mapang-api. Una, hindi ako naniwala dun eh. Pero habang tumatagal, habang paulit-ulit mo akong sinasaktan sa salita, nadala ako sa galit. At ano nangyari? Ina nga, humingi na ako ng tulong. Hindi ko man siya direktang kilala. May nagpakilala sa akin. Kakilala ng kakilala. Hanggang naipasa ako sa taong gumagawa ng kulam. Ang ginawa ko, Mang Ben, ibinigay ko ang litrato mo, pati buong pangalan mo. Pero isa lang ang sinabi ko. Gusto ko lang siyang matuto. Hindi ko sinabi na gusto kitang mamatay. Hindi ko ginusto ang nangyayari sa'yo ngayon. Paniwala ka sa akin, Mang Ben. Kaya pala simula nun, parang may sumusunod na palagi sa akin. Naawa rin ako nung kay Elena. Dahil akala ko minamaltrato mo siya at nilalapastangan. Kaya nung makita kitang unti-unting nangihina at sumisigaw mula sa bahay niyo, aaminin ko hindi talaga ako naawa sa'yo. Pero nung itinakbo ka sa ospital at balita ko'y nanganganib na ang buhay mo, gusto kong bawiin ang pinagawa ko. Binalikan ko talaga yung gumawa sa'yo nun. Pero wala na siya dun eh. Parang bula siya biglang naglaho. Walang gustong magsabi kung nasa na sila. Pagkatapos nun, hindi na rin nila ako pinatahimik. Dalawa na tayo nagdudusa. Pareho tayong nagkamali. Ang kaibahan lang, pareho rin tayong may pagkakataong itama yon. Ayoko nang matapos to sa galit, Lorna. Ako rin, Mang Ben. Ayokong mabuhay na puno ng galit. Hanggang sa nakarinig kami ng mga katok. Pwede na ba akong pumasok? Robert, salamat sa'yo. Ikaw ang naging dahilan ng paggaling ko. Walang ano man yun, paring Ben. Kung hindi dahil sa'yo, baka nasa ospital pa rin kami at wala dito kay Kael mo. O baka naman, hindi ko na inabot pa ang araw na to. Maraming salamat ulit, paring Robert. Napakabuti mong kapitbahay. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Huwag mo akong pasalamatan. Kung may pasasalamatan ka, pasalamatan mo ang Diyos, pare, sa pagbibigay ng instrumentong katulad ni Kael mo at ang pagkakataong ibinigay sa ating lahat para magbago. At may isa pa akong gustong sabihin. Marami ang nagtatanong sa akin kung totoo ba ang kulam. Ang lagi kong sagot, hindi ang kulam ang dapat niyong katakutan, kundi ang galit na nagtutulak sa tao upang gumawa ng kasamaan. Doon nagsisimula ang lahat. Kapag hinayaan ninyong maghari ang pot, walang tunay na panalo. Lahat siguradong talo. Kael mo, may pag-asa pa po ba akong mapatawad? Ang kapatawaran ay hindi hinihingi sa salita lang. Pinatutunayan yon sa pagbabago.
nung tinalikuran mo ang galit mo at ang kasamaang nagpapahirap sa inyo ni Ben, sinimulan mo na ang espesyal na sirkulo ng pagpapatawad. Lorna, hindi ko makakalimutan na nangyari ngayon. Pero pinapatawad kita. Hindi para burahin ang sakit, kundi para hindi na ito maulit pa. Salamat. Maraming salamat, Mang Ben. May mga sugat na hindi kayang pagalingin ng gamot. At meron ding mga sugat na nagsisimulang maghilom sa sandaling piliin natin na magpatawad. Ang galit kapag pinakain mo, lalaki. Ang paghiganti kapag sinunod mo, may panibagong biktima. Pero ang kapatawaran, kahit mahirap ibigay, ito lamang ang kayang pumutol sa siklo ng puot. Kaya bago hayaan mong manaig ang galit, isipin mong mabuti. Dahil minsan, ang pinakamadilim na sumpa ay nagsisimula sa puso na hindi marunong magpatawad. Ako si Ben at ito ang aking karanasan na hindi ko malilimutan. Sana ay magsilbi itong babala sa lahat ng makikinig sa aking kwento. Maraming salamat po sa inyo mga panyero sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsuporta sa aking munting channel na Panyero Stories. Sana po mag-subscribe din po kayo sa mga hindi pa po nagsasubscribe. At mag-iwan na rin po kayo ng comment kung nagustuhan niyo po ba o hindi. O kung ano pong gusto niyong sabihin o mensahe sa aking kwento. At sana po pindutin niyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga kwento. Muli, maraming salamat po sa inyo at pagpalain po kayo ng ating Panginoong may kapal. Hanggang sa muli, mga panyero.